Kamusta? Mabuti! For today's video. For today's video, ito yung aming mga kaganapan isang araw bago umuwi ako ng Pinas. Maaga nga akong gumising yan para asikasuhin si na Lola at maaga din dumating ang kanyang nurse para kuhanan siya ng dugo. Sa halip na magpunta si Lola sa klinik o ospital para magpakuha ng dugo ay mismong nurse niyang pumupunta dito sa bahay para sa kanyang blood test. At kapag nagpapakuha si Lola ng dugo ay ang gusto ni Lola ay yung nurse na yan at ayaw niya sa iba. Dahil mayroong ibang nurse na nakakailang tusok bago siya makuhanan ng dugo. Buti na nga lamang at mismong nurse at doktor ang pumupunta dito sa bahay kapag kailangan ni Lola at hindi na kailangan niya magbiyahe lalo na at hirap din siya sa pagbabiyahe. Nakapasting nga si Lola ng 8 hours kaya gutom na yan at pagkaalis nga ng kanyang nurse ay pinakain ko na din. At habang nag-aalmusal si Lola at Nili ay sinimulan ko na din na maglinis ng bahay at darating din ang araw na yan ang aking reliever. Siya yung pansamantalang papalit sa akin na mag-aalaga kay Lola at Nili habang wala ako. Una ko nga nilinis at inayos yung aking kwarto na siya din yung magiging kwarto habang nandito siya sa bahay. Inalis ko na din yung iba kong mga damit sa cabinet para mayroon siyang space na lalagyan niya ng kanyang mga damit. Malaki naman yung cabinet dyan sa aking kwarto, ang kaso ay karamihan ng mga laman yan ay mga damit ni Lola at Nili. Kinabukasan pa naman yan ang aking flight pero dahil darating nga ang aking reliever ay dyan siya matutulog at ako naman ay pansamantalang dun muna sa kwarto ni Nilush. Dyan nga isinara ko muna ang pinto ni Lola sa kanyang kwarto dahil magbabacuum muna ako ng carpet dyan sa salas. Maingay nga yan kapag ginagamit kaya kinailangan kong isara ang pinto ni Lola sa kanyang kwarto dahil ayaw niya ng maingay. Bukod sa alikabok ay marami din patak ng pinagtasahan ng Crayola si Nilush dyan sa ilalim ng lamesa. Kapag ginagamit ni Nilush yung kanyang mga lumang Crayola at pudpud na ay ang ginagawa niya ay tinatasahan niya. Bago nga ako umalis na naglinis muna ako at panay nga ang saway sa akin ni Lola at tama na daw ang paglilinis at bakit baga daw ako nagpapakapagod. Pero tunay nga naman na tuwing uuwi ako ng Pinas at bago ang aking flight ay pagod na pagod nga ang aking katawan lupa. Dyan nga ay binibiro ko si Nilush at ang sabi ko ay isasama ko siya sa Pinas ay aayaw daw niya. La, ati ko yun. Hindi sa natin lima. Isa rin ima to. Kaya hindi sa natin lima. Ay nga tayo niya sumama sa akin at siya daw ang titingin kay Lola at mahal daw niya ang kanyang ina. Lagi nga din nag-aalala si Nili kay Lola at ayaw niya na mawawalay kay Lola. At pagkatapos ko maglinis sa inasikaso ko naman si Nilush at ayan nga't feeling fresh ang ating Disney princess at napaliguan ko na. Sabi ko kay Nili pag alis ko ay magpapaligo din siya kay Ate Nora yung pansamantalang papalit sa akin habang nasa Pinas ako. Ay nga't itinuturo niya sa akin yung kanyang bagong biling manika na nasa tabi ng kanyang higaan at ang ganda daw. Basang-basa pa nga dyan ang buhok ni Nilush kaya pinunasan ko ulit ng towel. Meron naman dito sa bahay na hairdryer ang kaso ay ayaw ni Lola na i-blower ko ang buhok ni Nilush. Wala namang problema kay Nilush ang kaso ay minsan ay si Lola ang may pagkakontrabida. Lalo na nga nung bago pa nga lamang ako dito sa kanila na pati nga pagpapaligo ko kay Nili ay sinasaway ni Lola. Na kahit nga amusin at hindi naliligo noon si Nili ay sabi ni Lola ay hayaan ko daw kung ayaw maligo. Nung wala pa nga ako dito sa kanila, hindi na aasikaso si Nili, hindi na papaliguan, hindi na susuklayan at kusa siya nagpapalit ng damit at yung ipinapalit ay madumi din. At nung bagong dating ako dito sa kanila ay yung hitsura ni Nili ay parang laging galit kaya medyo natakot din ako. Kulang nga sa pag-aalaga noon kaya naman ayan ngayon at napakamasayahin. At pagkatapos ko asikasuhin si Nilush ay si Lola naman ang aking pinaliguan at ayun nga't may talokbong pa ang kanyang ulo at basa pa. Nilinisan ko nga din ang kanyang paa at ibinabad ko sa maligamgam na tubig at kinuskus ko ng may sabon. Kapag masakit at nangangati ang paa ni Lola ay ganun ang ginagawa ko, ibinababad ko sa tubig na maligamgam para guminhawa ang kanyang pakiramdam. At habang busy ako kay Lola ay busy din si Nilush sa pagmuyat, inuutay-utay na kainin yung tinapay ni Lola. Ay nga tapos ko nalinisan ang paa ni Lola at nabanlawan ko na at pangalawang beses na nga yan at yung una ay may sabon. At tutuyuin ko muna ang paa ni Lola bago umakyat sa kama. Kailangan nga ay mabilisan ang kilos dahil nahihirapan si Lola na maupo ng matagal. At dyan naman ay pinuputulan ko si Lola ng kuko sa paa. Pagdating sa pagpuputol ng kuko sa paa ay walang reklamo si Lola pero pagdating sa kamay ay dyan kami pahirapan. Masyadong sensitive si Lola pagdating sa kamay, yung tipong lalapat pa nga lamang ang gunting ay nareklamo na at masakit daw. Sa pagpuputol nga ng kuko ni Lola ay gunting na maliit ang aking ginagamit dahil yun ang kanyang nakasanayan sa halip na nail cutter. Nung nabubuhay pa nga ang anak ni Lola na panganay siya ang gumagawa niyan at nasimulan ko lamang naputulan ng kuko si Lola simula nung namatay ito.
Araw-araw siyang pumupunta noon dito sa bahay at nagdadala ng pagkain para kina Lola. Tinutulungan niya din ako noon sa pag-aalaga kay Lola at siya din na nag-aasikaso kapag may mga kailangan si Lola at Nili. At simula nung nawala siya, ang kanyang asawa na si Rapi ang nakakatulong namin. Buti na nga lamang at merong Rapi na kahit hindi niya obligasyon si Lola at Nili ay kusa siyang tumutulong at lagi siyang nandyan para kay Lola at Nili. Na isang tawag nga lamang ni Lola ay to the rescue agad. At kahit nga sa mga kasulatan bukod sa anak ni Lola na lalaki ay isa din si Rapi na nakalagay na guardian nila. Tapos ko nang putulan ng kuko si Lola at lalagyan ko naman ng lotion ng kanyang mga paa at imamassage. Gustong gusto ni Lola kapag ginagawa ko yan at gumiginhawa ang kanyang pakiramdam. Binibiro nga ako ni Lola at bakit hindi daw ako magpedicurista ay tawang-tawa nga si Nilush. Sabi ni Nili ay mas malaki daw ang kikitain ko na 150 shekel o nasa 2,600 sa pera natin sa Pinas ang isang tao. Alam nga ni Nilush kung magkano ang bayad sa pagpapapedicure dahil siya mismo ay nagpapapedicure. At pagdating naman ng hapon ay dumating na din ang aking reliever at abangan ng part 2. Ay siya nga dito lang ang ating kwento for today's video. Maraming po salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!